Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Anato na oras sa kabarangay, meron na kita 15 minutos na, nakalabay ha alas 9. Nasulod na kita second half. Ito na ito na taramdan adi na kita sumat estihanon. Atipen pumida lagi ito na iyo kahampang na kaupod natin di Master Control Coach UFM Buna Jr. nga importante ito na ito na pag-irestoryahan niya na dagko nga mga notisya para ito na ito na probinsya hiton Sinirangan Samar nga na dita paglanganon adi ha telepono. Pasudlun talanay kay giimportantihin iniya na yan ang alas 10 iglo launch iton benting bigas sa meron na program dinhi ato na probinsya hiton na Sinirangan Samar. Di halinya Sir Verlin Capon iton ato na provincial agriculturist opas sa chief han Eastern Samar para masaydan kita hini nga programa yan na. Sir Verlin, maupay nga morning. Good morning. Maupay aga atipin sa ganahan taga ibay-bay ng maratihan DYE sa Pilipinas ang Borongan. All right, Sir Verlin, ano niya na ang agin kakaguriba damo iton mga tao nakita natin din mga pictures sa Provincial Capitol Gym. Ano ini nga programa nga iglulunsad? Okay, atipin in maupay sumap kay in pamaskong handog ni President BBM and Governor RB. Din magkakamayada kitahin pag lunsad ang binting bigas meron na sa Eastern Samar. Magtitikang yan na itong pagbalidya after itong launching ng programa nga diin na natin mga kablas ang priority pero darahan ginistoryahan ni Governor RB Badoni and ang bagong regional executive director hindi Director Rodil Magafanya pwede na ang nga tanan makapalit ang binting bigas meron na diri na lang mga senior citizen diri na lang mga vulnerable sectors pero pwede makapalit bisan mga empleyado ng gobyerno. Siyempre, of course, hindi rin naman lagi ko unless makagang tayong priority natin mga kablas para makatagamtam 10 kilos per beneficiary. Wow, kaupay Sir Verlin, diri lang na ang vulnerable sector? Yes. Natana. Natanan, rice for all. Anyway, hindi nga ilulunsad yan ang proyekto. Rice for All program with RB and PBB. Continuing project ini i-rely niya na adlaw kundi pasigila ini nga magbabalit siya ang iton nga aton sinusuportaran para iton supply masigurado nga dahil iton aton opisina iton ni para may kami mapalit kanigbalit siya nanton aton mga mulupyohan ang bugos sa Sir Verlin, pero itong target ka sa kung maibaligya yan na? Hindi yan pala yung paglunsad. Dapat makabalit siya kami in at least 2,000 beneficiaries or 400 bags. Tag 50 kilos itiya kada sako, sir? Kada bag 50 kilos. 50 kilos, oo. Good for 5 beneficiary here. Sa kambag. So 10 kilos per beneficiary. ayan, so 2,000 household itong target nga makapalit.
Yes. Okay. Okay, hino ito na ada, Sir Verlin? Hino ito from DA Region 8? And the original executive director in Waray Pagkaabot, pero adiyan deputy. Ganun, para represent ay Okay. maglalatag liwatin yan, detalyadong istorya para hindi binting bigas meron na size. Wow, oo. Sige, Sir Verlin, pangimbitar nga dahiton na namabati yan nga aton mga kabarangay din sa Eastern Samar. Go ahead, Sir Verlin. Okay, mga kasi ko istihanon adiyan provincial government makipag koordinasyon Office of the President pinaghimpili and maglulunsad yan ang adlaw pagbalidya and 20 pesos kada kilo yung mag-upay ng bugas. So kung may na kamo oras o panahon yan ang adlaw, masyada kamo nga diha Capitol Gym, Provincial Government, di Capitol Lobby, and pwede ka mo makipalit in 10 kilos na bugas sa tag 20 pesos na itong kilo. Okay. So, gidamay nga salamat, Sir Verlin Capon, ito na aton Provincial Agriculturist, Office of the Provincial Agricultural Services Chief, han Eastern Samar. Thank you. Da mga salamat, Sir Verlin. Thank you. Thank you po. Alright, so amad to kabarangay na good news nga aton nahikay ka na Sir Verlin Capon. Wow. Sige, waray pili kay pero prioridad ko na may ada-ada na nga mga vulnerable sector, no? Ito na mga senior citizens, PWDs, mga pregnant mothers, mga buro dida. Sige, pasingada ka mo ha Kapitolyo. Mga workers, waray pili basta kumada ka mo yan ha Provincial Capital Gym. Amoy na makakapalit ka mo until supply lasts ha kay anon sa ring ni Sir Verlin nag-andam adton Department of Agriculture pati na iton NFA hin 400 kasako hin bugas nga taga 50 kilos kada usa. Ginlalauma na sa ring hi Sir Verlin nga 2,000 household. Amoy ito na makakapalit nga 10 kilos nga bugas nga nabalor 20 pesos kada kilo. Pag pag tuman hadton iginsaad han administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magbaliga hinabot kaya maarakos bastante di kalidad nga bugas heton mga mulupyohan Eastern Samar. Formal ini nga iglo-launch han Eastern Samar. Pinaagi ka na Governor R.V. Ivardoni, hapakigsumpayan hiton na Department of Agriculture, National Food Authority, adton benting bigas sa meron na yan na ini nga adlaw. Ada na nagtitima-tima na a Provincial Capital Gym dinhi aton na syudad hiton na Borongan. Saring pa man ni Sir Verlin, kumo kaparte hiton pamaskong handog ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ngan ito na ato na balita, pamaskong handog dama ini, tikang hiton na Department of Department of Education naman. Kaya din na linya ha telepono, hi Daisy Belizar, iya makakahampang, hi Sir Abner Aclao. Sige daw, maupay nga morning Daisy nga na Sir Abner. Ayan, good morning. Maupay nga agaliwat ito natin viewers sa listeners itong programa Sumat Istihanon. Makonektar kita nga to kan Sir Abner Aclao itong Department of Education. Bahin naton may damdanon nga aktibidad kakulos nga adlaw. Atong pambaskong handog ng Pangulo 2025. Naging buhat dita ha sulat Eastern Samar, particularly ha Central Elementary School. So adi Sir Abner, halinya Sir Abner, magandang morning. Yes, magandang morning Ate Daisy, magandang morning Ate Pen. Yes, good morning. Merry Christmas sa aton. Merry Christmas. Okay, Sir Abner, sumati kami ato nga giimportante mahinungdanan nga okasyon kakalopdida naman ha iwas ulat. Yes, Ate Daisy, no? On its 4th year, sa ipat ka tuig nga hining
implementing nga pamaskong handog. Finally, an aton division, an aton Sulat Central, naging recipient kini nga pamaskong handog 2025 usa nga programa tikang din aton opisinahan aton mahal nga Pangulo nga kundi supposed to be dapat ini simultaneous nga pagbubuhaton ng December 6 pero tunod nga nagkamay na ang advisory hadton Baguio ikinkala namon kakulot December 14 Ate Daisy as siya ini nga nahinapo aton very excited naton nga mga kabataan yang kag-anak pagbuhata hadto nga pamaskong handog diha Sulat Central Elementary School. So ano aton mga kinarawatan mga estudyante para nga estudyante ato nakabenepisyo Sir Abner? Yes, Ate Daisy, no? So, among didihiton region, 100 schools, hikita, sa kita ito ng mga 100 schools nga naka-avail handbukos na Pilipinas, ang aton kabataan, may 140 nga mga kabataan, kaulpudan iran mga kag-anak nga 140 liwat, a total of 280 plus ang aton mga maestra di Sulat Central Elementary School ang pangunguna ni Sir Alden Limbawa ng aton principal nakakarawatan aton kabataan Ate Daisy unang-una adto nga ni nga bag tikang mismo aton opisina ni President adto nga maupay nga klasehin bag nga may da sulod dito nga tumbler may da dito liwat first aid kit may da dito sulod may da liwat food pack parang lalagyan ng baon ng mga bata. May danaliwat spoon and fork. Kuan naman, first aid kit Ate Daisy. May da nga kinagamit ito na pag-check ito atin temperature para sa panganay. Thermometer. Thermometer, may da nail cutter, may da kompleto hiya Ate Daisy nga nakarawat. Aside hadto nga bag, naghatag liwat haton free snacks ang aton partner ang McDo Poronggan chop free? Opo, free liwat Wow. pinanagan ang aton mga kabataan usa nga snacks nga McDo ano siya nga bread Ate Daisy nga favorite Burger? burger nganhin spaghetti aside hadto Ate Daisy may daliwat pa breakfast nga libre ngahin pa lunch ang aton mga kabataan nga aside hito nagkamiada Ate Daisy liwat kapud hadton iginhatag nga pahalipay han pamaskong handog ang mga raffle draws mga papremyo hadton mga pauyas nganhan raffle draws. O pa ano sir naging mabinungahon dayak ano and why kuno Sulat Central Elementary School of all schools in Eastern Samar Division. Opo Ate Daisy no kay adton Sulat Central Elementary School by that time po nga nagkamay-ada kami hin selection hadton mga schools hira po ang una nga naka-respond largo hadton data nga inaaro so aton iton Ate Daisy itak proseso didit aton mga coordinators again post ko kay in fact I was inside a van ang pagtawagan Office of the President nga nangangailangan hin sa nga school and the following data. So, Kusala Sir Abner din ni Eastern Samar? As yung unang nga na-submit ko. Kusala din ni Eastern Samar? Grade Mga level? qualification. Oh, ang mga Grade kinarawat. levels, Ate Daisy, bali. Bidaanay kami, Ate Daisy, nagbase hadton mga 4-piece recipients ng ating mga learners. Ay, oo, Opo, and kaupay. then, from kinder to grade 6, nagkamay-ada draw lots la po Ate Daisy pero tanan hira mga members of the 4Ps kung baghiran amon priority para kung wara gilugi igin draw lots nam para maka-aton kami 140 so far Ate Daisy sobra pa nga ni kung baga may da pa nahilugan nga diri 4Ps Daisy? amo adto ang proseso. Okay. So, Sir Abner, may ada baliwat, di ba nagpahamtang liwat ni mensahe ang Pangulo, di dahan aktibidad? Opo, oo. Video. Yes, opo, Ate Daisy. Bali, adto nga video, live adto nga nga binati han December 6. Pero para okay. hadtuan ang sugahamon nga nag-re-sked, gin-play na lang ang video. Pero dito adto Ate Daisy, kumbaga, dito at mismo Malacanang, nga may mga invited nga 140 learners and 140 teachers nga na dito Malacanang nag-witness live hadto mismo nga adlaw. So napakapalaran ta Sir Abner ang Eastern Samar Division nga nagkamay-ada hinusa nga eskwelahan
out in sobra naman 100 nga mga eskwelahan nga ginpili iton bukos nga nasod nga mapahamtangan hini nga pamaskong handog ng Pangulo 2025. Opo, Ate Daisy. In fact, may da naman gintawag Ate Daisy nga kag-anak para magpahimtang ang iyaliwat pasasalamat ngan. Wow. Sobrang ira kalipay Ate Daisy. In fact, may tinuul akin nga nanay nga nagpasalamat nga first time daw nira nga nadihit nga ira kinikita di dahiton Facebook nga McDo, yung parang ganun pa. Tulogo. Opo, may da. Okay. So naging mahinungdanon makabuluhan ato nga okasyon dida naman Sulat Central Elementary School. Sir, anything more nga update from the DepEd Eastern Samar Division kasi may ada kamo Principal Olympics. Ano yun? Yes, Ate Daisy. First time ini nga mahina na buha Eastern Samar Division na panguna ni SDS Antonio Pidoles Reyes. Kundiin karayag niya nga kami ada liwathin katitirok kantanan nga mga Mancom family, lighter na nga katitirok pinaagi na mga banding and for the mental health liwat nga yun. So magkakamiyada hiyahin Principal Olympics, kumbaga light lain hiya nga parang pinaka sports activity, may da volleyball, basketball, chess, badminton, nganhan kadak-an mga laro ng lahi. Kumbaga, ang purpose ni Sir Tony nga magkamiadahin banding ang tanan nga mga school sa Bugos Eastern Samar Division, both elementary and secondary, nga pagbubuhaton at Daisy dito hapong tuhiton walang higa hitong December 18. Pantanggal ito nitong stress, tikangan to natin mga school heads nga na-accumulate tikangan pagtikangan klase Sir Abner. Correct, Ate Daisy. Ngan, akaragliwat naman ipasabot Ate Daisy pinaagi hininga imo programa nga ang aton division office sa pangunguna ni SDS Tony nagkamaedin pitadliwat nga pagbisita nagtuha Congress paglabi nga kan Congressman Shin, ngan kan Congressman Nonoy, kaupod ko aton Assistant Superintendent Sir Raymond, capacity anamon Chita SGOD Ma'am Marixel, anamon EPS SGOD Dr. Jonathan, ng Sir Tyrell, gin-present namon kan Kong Shin at mao plano naton nga magkamayada Ate Daisy Eastern Samar Provincial Secondary Science High School. Oh, wow. So kung habaga it ma-sponsor hiton dito sa Kongreso hira Kong Shin nga House Minority Leader Libanan. Correct, tama. Okay, kung habaga sir para matukod ito nga eskwelahan kaulangan igpaagihin balaod. And then para mahimo ito nga balaod unang-una didihiton Congress may ada kaulangan nga mag-sponsor. So supportive naman na naton duha nga kongresista sir. Yes, Ate is very supportive hira. In fact, yan na amon pitadliwat, makikayakan hira personal during their Christmas break, makadto kami hira together with Governor RV para hiton iba papunta nga mga data nga kailangan namon ma-prepare para hiton pag-present ni Kong Shin hiton bill, medyo okay na po. So asya niya ligin plaster ni Schools Division Superintendent Antonio de los Reyes durante ang Stakeholders Summit Hanhadi and the Premier Hotel. Tama, Sir? Ayun, correct, Ate Daisy. So, yung benefit niya, if ever magkamayada kitahin na Science High School, Sir Abner. Yes, oo. So, daka ini nga pitad niya benefits para itong aton mga learners nga makikita natin Ate Daisy kada kanit aton mga secondary learners may dagit natin dito mga potential nga mga scientists nga magaling hitong science. So bisan iton aton mga kamaistrahan Ate Daisy liwat ng mga science teachers, so pwede natin hira matap para po di na po hira magkinadtuha iba ng mga like say for example Hatakloban. So ang aton din mga potential and deserving nga mga students maka-access, maka-avail hini nga maupay nga programa iton aton division. Wow, kaupay Sir Abner, hiton mga plano, hiton aton na Schools Division Superintendent, hiton Eastern Samar Division. So Sir Abner, kung may ada pa iba ni mo nga impormasyon or if para na parting shot po. Oy, anay Sir Abner. Thank you, Ate Daisy. Oy, Sir Abner. Mga maistrahan nga namamati yan ang mga kag-anak. We have our last day of the school year, yan ang December 19, nga magkakamay na kitahin break. So congratulations sa lahat ng mga teachers for the job well done. At mga kabataan during their break ay kita hingangalimut. You review hiton aton mga classes para hiton pagbalik hiton
ay January, kay pagbalik with January at Daisy, makada na aton mga sports activities, ang aton provincial meet, ang aton ibraan nga hinpalaro. And for our teachers, Liwat at Daisy, I would like to extend congratulations on behalf of SDS and aton mga Pasidungog Award the Tropics Hotel, Tacloban City. Congratulations and Merry Christmas, everyone. Okay. Sir Abner, may ada pakiana ni Ate Pen. Uy, oo. Pen. Yes, good morning. Congratulations sa Sir Abner. Kasi may da nag-text. Ato daw kunong pamaskong handog ni aton Presidente PBBM for Eastern Samar. Usala daw, Sir Abner? Opo. Usala adton naka-avail or usala nga recipient han Per province yan, usala. Eastern Summer Division. Wow, hingka blessed Opo. central di daha sulat. So ang ginbasehan ano adto, sir? Ano first po nga nakahatag han data, han needed data hadto nga very time nga tinawag po ang Office of the President nga kailangan ni rahan data. So usually as the amon process, amon ikahatag ang mga qualifications, the first one to submit as siya put atin igin sasabit nga to hiton concerned office nga naaro hiton po nga All data. right. Oo. Sige, Sir Abner. Thank you. Thank you. Mga salamat, Sir Abner Aklaw. Okay, so Sir Abner, mga salamat and Merry Christmas sa iyo ni Tatay Ingo. Yes, Damang Merry salamat, Christmas. Sir Abner. Okay, so Ate Pen, tikang Media Field, Daisy Bilizar, nagre-report. Alright, so gidamoy nga salamat Sir Abner Aklaw hadton giupay nga balita impormasyon may pagisumpay hadton iginhatag nga pamaskuhan agap nga pamaskuhan nga da naman hadton mga learners han Sulat Central Elementary School. Malipayon nga iginselebrar an importansyahan kapaskuhan. Hankuan ini Sunday, December 14, alas 8 han aga. Nasa ringhi Sir Abner, di da ini Sulat Central Elementary School. Talaga naman nga nagkarisyuhan, naghataghin kalipay, paglaom, pasasalamat bugos nga komunidad han eskwelahan. Kadamo 140 nga mga estudyante, syempre ipud gihapon adton ira mga kag-anak, ipud adton mga magturutdo pati na non-teaching personnel han eskwelahan nga congratulations nga dahiton na mahugot nga koordinasyon han Schools Division of Eastern Samar. Congrats ginpapamunuan ni Schools Division Superintendent Antonio de los Reyes. Ada gihapon adton na maabtik nga Assistant Schools Division Superintendent. Good morning, adakan Sir Raymond Capacite. Sugad man, adakan Dr. Marixel Ivardoni, maupay nga aga ma'am. Dr. Marixel Ivardoni, syempre adton pamunuan daman nalipay hira Mayor Javis, Mayor Javier Sakate, ngan syempre pamunuan han Sulat Central Elementary School. Kaupay naman libre ngayon naghatag talaga pamaskuhan adton McDonald's. Ang ilan natin i-mention ito na McDonald's kay pa food packs, pa burger, pa spaghetti. Para adton ira breakfast nga na lunch. Salit na grisyo adton na mga kabataan upod naman adton ira pamilya. Kaupay naghatag pangayanhin na mensahen aton na Pangulo Presidente Ferdinand Marcos Jr. Salit ang ayan nga taganhin iton aton mga kabataan hiramanggod ini bisan simple nga iginahatag nasaring aton Pangulo di dahaton video message iya inigin pasalamatan aton mga kag-anak ngan mga magturutdo nga nagintagan hindoon han aton presidente nga an selebrasyon yan na hiton na kapaskuhan diri la kuno ini para hiton regalo. Pero iton na kabataan as manggiton ira hinigin look forward iton regalo. Bisa panganid katigurangan hikot syufem sige na iton na dehit iya ATM kunadanan pamaskuhan ni PBBM. Ada na ba kut syufem? Sering pa man diri la kuno ini para hiton material nga mga bagay. Ang importantihi iton pagkakaurusa.
Iton tinuod nga kahulugan ano hiton Pasko is gugma. Waray nga ni gugma din hiton imo kasing-kasing pakyas ka no. Kay syempre iton aton Ginoo is love. God is love. Waray nga ni gugma hiton imo kasing-kasing waray ka Ginoo. Very simple. Salita swak na swak ano ang mensahe na ato na Pangulo. Alright, so thank you. Mga salamat Sir Abner Aclao. Hadton giimportantihi mahinungdanon ano nga programa. Yan adaman din Provincial Capital Gym, very timely ano katapos natin yan na mapakadto kita ha Capital Gym kay papatuman liwat iton pamaskong handog ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. May pagisumpay na maini ito na benting bigas sa meron na program kundiin iglo-launch. Yan na naman di Provincial Capital Gym, ginlalauman 2,000. Por lo menos 2,000 nga mga pamilya, mga benepisyaryo, adton makakapalit hintag 20 pesos kada kilo nga bugas. Kada isa nga benepisyaryo ang mapalit nga dala hinapulo ka kilo. Ate Merns, sige na pasinga di. Oo, nag-message si Ate Merns kung pwede, waray pili kay Rice for All ini. Although mas tatagan prioridad ano adton aton mga vulnerable nga sektor, iton mga senior citizen, iton mga burod, mga pregnant mothers, iton mga PWDs, tatagan hira ano hin prioridad pero abrido gihapon ini on a first come first serve basis. 400 sacks nasa ring kanina Sir Verlin adton ginandam ha National Food Authority hapakigsumpayan hiton provincial government nga Department of Agriculture Regional Field Office 8 in makakapalit kamo hintag 20 pesos per kilo nga bugas. Kaupay hini ano ito naton na gobyerno nga tatagan hin importansya ito naton mga mulupyo nga intaon dara hiton kamahal ano hiton mga parapliton in makakatipid an ipapalithan mahal nga bugas pwede na ipalithin sira adton matitipid ano kay tag 20 pesos man la pero ito na presyo yan na hiton bugas mga 50 to 60 ano may da pa naabutin 60 pesos ating Merns 55 up ito na presyo so katunga talaga ano iton iban iton menos so adto niyo matitipid ipapalit na niyo hinsura kadako ano nga pakatipid nga pamaskuhan ito nato na gobyerno ini naman nga benting bigas sa meron na pag sunod ini ano patuman hadton iginsaad hanaton na Pangulo nga magkamay-ada kitahin maarakes bastante nga dekalidad nga bugas. Iba pa damain kun hanunad an na bugas medyo may dabaho. Kumbaga nasa ring ay dira kiti palit di dahadto di ba may nagbabaligya pa ton NFA. Ayan na iba nagkamay-adahin na pwede niyo mahikit ang talaga no kung makapalit ka mo nga niyo tandingon iton mapapalit niyo nga bugas kay iton aton NFA nakatenda kinihin mga seryehin mga meeting ano nga nakadadto National Food Authority adon representante dinhi aton mga bag-o ngayan ini iton iginbabaliga iton ginpapanhatag iton NFA kadi naman hira nagbabaligya nga dahiton mga private nga dalain hira hiton mga LGU ano kun may da mga emergency mga pagresponde mga relief operation kaya ini iton kinukuhaan hiton na mga local government unit nasa ring iton NFA din hilangayan ini locally produced locally nga na harvest han ato na mga parag-uma salita makakasaring kita nga presko di kalidad quality ito na iyo yan na mapapalit nga tag 20 pesos per kilo nga bugas. Yan na ini di Provincial Capital Gym benting bigas meron na. Igin na lansad, pinaagihad to na provincial government hapakigsumpayan. Ito na Department of Agriculture. National Food Authority nga LGU Eastern Samar. Pangunguna ni Governor R.V. Evardoni. Mopeng morning, Maria Jelina Lihion. Kabarangay 44 minutos na, nakalabay alas 9 haaga. May daba kita mag-report ng mga intern.
Kaninahan, good morning, Eastern Visayas. Hala daw, aton iniigin pa-info bit adto na good news. Oo. Didikuhan na sa i-send aton daw ini ipahamtang nga balita kay nakaka-proud ini nga aton nag-uusaan nga universidad dinha Eastern Samar. Sunod-sunod na ini nga mga pagdaragan mga awards nga nahiya kakaplagan nga nasugad man may dagihapon na mga bag-o nga mga passer iton Eastern Samar State University dito naman Salcedo Campus kalawan naton may dako didihad to igin send notisya may pagisumpay hiton pagtaga Salcedo Campus. Sige daw. Anaton oras sa kabarangay, medan nala kita 15 minutos nalano og sa magalas Jess din nila aton taramdan sumat estihanon. I-flash naton Coach UFM ading good news from Eastern Samar State University Salcedo Campus. Nakapagtalahin 11 nga mga bag-ong lisensyadong agricultural nga biosystems engineers. Mamay ka iton ESO Salcedo. Congratulations iton ESO Salcedo Campus. May dahiraya na 11 ginawa sining resulta gindumarang licensure exam, agricultural and biosystems engineers licensure examination. Nagpapatuman hini siyempre ito ang PRC, ito na Professional Regulation Commission. Ang ira-examinasyon, gindumara ini diri pala maiha, largula nahi release adto na results. Ang exam, gindumarahan December 4 to 5. First week, December 4 to 5. Yan na lang tuig. Nasa ring adto administration, adto ESO Salcedo, nagpatikirahin 60% nga passing rate adton ESO Salcedo. Para ini adton na mga first time nga mga takers mas sitaas katiupay kung ikukumpara di adton national passing rate nga 59.06%. Talaga naman nga pagpamatuod nga dahiton di kalidad mahugot nga preparation pan-academics hiton ESO Salcedo. Aram banim sangkay nga iton ESO Salcedo amo ito nag-uusaan nga institusyon habugos nga Eastern Samar nga nag-offer hin na program nga agricultural and biosystems engineering. Hira lang ngayon bisan di dito natin ESO main hira kumbaga specialization hiton ESO Salcedo Campus. Tuyo hini kasi nga program nga magkamay-ada iton mga estudyante hin bastante nga hibaro technical. Mga practical nga mga skills. Oo. Ngan madigun talagang paghahatag importansya nga dahiton profession hiton agriculture. Kay aada ini iton ira prinsipyo nga excellence, accountability ngan service, kahusayan, pananagutan at paglilingkod hiton university. So iton ira dida campus administrator, congratulations sa dakan Dr. Eduardo Cablawa Jr. Iya ini mapaso nga ginlalamanohan mga bag-o nga lisensyado nga mga inhinyero, mga engineer da mainhira. Kay diri la ini dengeg hadton ESO Salcedo kundi dengeg naman inihan bugos nga Eastern Samar. So kuan ini gintago siya gihapon ini na College of Engineering pangunguna ni Dean Dr. Arvin Anthony Araneta. Syempre ipud adton na mga teachers mga ini adton ira di mga empleyado pagpamatuod nga iton dedication, iton dedikasyon mahugot nga di kalidad nga edukasyon di naman ESO Salcedo inakikita amo man iton barometro
suklanan ba ano kung maupay ito ang panutdoan kung damit nan mamasar. So ato naman nahipamatudan na talaga kay ano nga magawas pa kita ano habugos sa aton probinsya. Imagine ka nala aton College of Nursing 100% aton ira passing percentage ano han ESO main patiliwat aton ano aton sa padaman didiha ESO main nga 100% aton social work. Licensure exam 100%. Tapos mag-aabripahin College of Medicine ano ito Eastern Samar State University. Siyempre, nalilipay ito naton ESO President, University President Dr. Andres Pagatpatan Jr. Ito na pagpaparigon, ito na programa, ngan padayon nga pag-ursa, ito na bugos nga system, ito universidad. Again, congrats, nga dahiton ESO Salcedo Campus. 11, ito na bago nga licensed agricultural, ngan biosystems engineer. Wow, ninay hingad nanta ini nga mga bago nga mga inhinyero. Paupay may dangayan biosystems engineers ka magkarit. Kabarangay na ato na oras may na nakita Jess sa minuto sa nalan ato na nahibibilin antes an alas Jess di nila ato na taramdan sumat estihanon para yan ang adlawhan na Monday, December 15. Alright, so adi naman aton ang magkarit damain nga mga estudyante ito aton na interns and Eastern Samar National Comprehensive High School. Aton naman pamatian aton ira mga ginandam ang mga balita impormasyon para naman masaydan kita ang mga namamati. Yan na. Alright, so haoras nga 9 minutos sa nalaog sa mag-alas sa Jess. Adi na patikangan tana. Unahang talaan ay syempre adto na lokal nga mga notisya. Unahang talaan ay hivin sa Diskaya para hatuan na lokal siyahan nga lokal nga balita. Patagbuhan ika-6 katuig na libuton ambush. Dumara samtang diri na mautro. Warning ini hatuan na Philippine National Police. Adi atuan na pamatian ng report ni Vince Diskaya. Simple nga mahinungdanon nga paghinumdumay kaunom ka tuig nga pagtagbo han makangigirhat nga libuton ambush nga gindumaray ng adlaw December 2025 sa barangay Libuton, Borongan City. Ang nasabi nga aktibidad inatindiran ng mga kapulisan ng Eastern Samar Provincial Police Office sa pangunguna ni Colonel Ernesto R. Macasil, ng Provincial Director ng Borongan City Police Station, ipinaagi kan Lieutenant Colonel Silvers S. Cabanilas, Acting Chief of Police. Ang aktibidad in gindumara pinaagi hina pagampo ngan paglahadak bukad o pagdagkutin mga kandila nga nagtigdong mga tarpaulin nga nagsusumatad ton pahinumdum nga nawaraan nga diri na mautro pa insugad nga krimen. Mahinunumduman nga unom katuig ang naglabay han nahitabo ang madugo nga libuton ambush nga gintutuuhan na binuhatan han mga NPA nga nakaawat hin kinabuhi usa nga pulis nga tulo nga mga sibilyan nga 20 katawo ang nagkasasamaran. Tikang report nga sinurat ni Sir Kurt Sebricos para hasumat estihanon Vince Diskaya nagbabalita. Hakadugangan nga notisya lokal, benepisyaryohan na walang gutom program nakatapos ang Test the Bread and Pastry Training sa Eastern Samar. Ang detalye ato na pamatian hi Josh Romero. Radyo Pilipinas Report. Padayon, maginuundong han walang gutom program at pagbaton hakinahanglanon han mga panimalay ngan paghatag hin oportunidad para mapakusog ang ira kapasidad. Diri pala maiha malampuson nga nakatapos ang mga benepisyaro
Tikang ha General MacArthur, kinapundan ngan Borongan City, handi si 8 kaadlaw nga bread and pastry production, National Certificate to Training han TESDA. Ha pakig-koordinar ha Bright Spark International Training and Assessment Center. Sumala ha DSWD, tuyo hini nga training nga maghatag hin hibabruan ngan skills, ha paghimo hin tinapay ngan pastry nga magagamit han mga benepisyaryo, ha paghimo han ira kalugaringon nga pakabuhi, ngan pagpauswag han kahimtang han ira pamilya. Makikita liwat ha ira mga nahimo nga produkto, an ira abilidad ngan dedikasyon nga pwede magindalan ngadto ha mas marig-on nga kabuhi para ha ira pamilya. Balita nga ginsurat ni Ma'am Penelope Pomida para sumat estihanon Josh Romero nagbabalita. 5 minutos pa ugsama gala sa Jess. At ka naman kita mga balita ha kauluhan. Dako nga paghabubo ha cybercrime igin pasamwak kan DICT. Aton pamatian ang detalye ha report ni Vince Diskaya. Radyo Pilipinas Report. Igin pasamok ang Department of Information and Communications Technology or DICT nga nagkaada hindako nga paghabubo ang cybercrime cases yana nga tuig. Tikangan March 20, 2013 tubtub October 31, 2025, umabutin 87,595 nga kaso ang nahitala. Pero yana nga 2025, 8,987 kaso na laan na itala kumparahan 14,529 han nakalabay nga tuig. Tika nga November 1, 2024 tubtob October 31, 2025 na italaan 2,933 nga kaso at 250 tong individual ang na-convict ngan 1,068 cyber warrants ang naiserbe. Sumalakan DACT Secretary Henry Aguda, nagpakita ini nga epektibo ang mga anti-cybercrime measures han gobyerno. Ang mga nangunguna nga cybercrimes han asod na naglalaki pa online libel, illegal access, ngan computer-related identity theft. Para sumat estihanon, Vince Diskaya nagbabalita. Kadugyangan nga notisya, Manila Mayor Isko Moreno nagpapasalamat kan PBBM ha gratuity pay para ha JO kon job order ngan contract of service kon COS. Ang detalye adihi Josh Romero. Radyo Pilipinas Report. Nagpasalamat hi Manila City Mayor Francisco Esco Moreno dumaguso kan Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ngan kan Executive Secretary Ralph Recto tungod han layon nga pagpapagawas han Administrative Order number 39 nga nagahatag hin usa ka beses nga gratuity pay nga tubtub 7,000 de pesos para ha mga job order ngan contract of service nga trabahador han gobyerno ha Manila. Iniinggin pagawas katapos han pagbisita han presidente Habaseko han ika-27 han Nobyembre. Tungod han dako nga panginahanglan han mga trabahador labi na yana nga panahon han kapaskuhan. Sumalakan Moreno, aadahin 7,000 nga job order ha Manila ang nagtrabaho como street sweeper, traffic aid, ngan frontline staff nga importante ha adlaw-adlaw nga operasyon han syudad. Tikang habalita nga ginsurat ni Kuya EJ Lazaro para ha sumat estihanon Josh Romero nagbabalita. Mga balita naman ha langyaw nga labnasan airstrike ha usa nga ospital ha Myanmar nagresulta hindamo nga kamatayon. Ang detalye adi ang report ni Vince Diskaya. Radyo Pilipinas Report. Hausang airstrike ha ospital Hamrao Kuyu, Rakhine State, nagresultahin sobra 30 nga kamatayon lakip ang mga pasyente, medical workers ngan mga kabataan. Iginsaysayan militar nga gingamit ini nga ospital han mga armado nga grupo, kausanan Arakan Army, pero gintudlok han mga rescue officials nga damo ang mga sibilyan nga namatay nga nagpakitain nga ang pag-atake nagresultahin pagkagubahan komunidad. Ginkondinaran ASEAN ang pag-atake, nagtutukhan pagprotekta ang mga sibilyan ngan pagpadayon ng mga pag-atake ha mga medical facilities. Ang Arakan Army nga amo nangunguna ha rehiyon, nagpadayon ng pagduso para ang accountability ha militar nga nagtutukib para pagtalapas hatawhanon nga katungod or human rights. Ang sitwasyon sa Myanmar nagpadayon nga nagiging mas grabe nga nagresultahin pagdamo ang mga armado nga grupo
nga nagdadarain dugang nga kagulanan han nasod. Para sumatistehanon Vince Diskaya nagbabalita. Samtang sagka naman kita habang notisya, adi pa hinusa pa, tikang halangyaw, Thailand nga na Cambodia. Padayon ang pakiaway ha border, bisan may ceasefire. Adi aton pamatian ang report ni Josh Romero. Radyo Pilipinas Report. Padayon, ang seryoso nga panlupig hagiutan han Thailand gan Cambodia, hasurin Thailand han Sabado han aga. Bisan pa han pahayag ni United States President Donald Trump nga may ada nakasabutan nga ceasefire han duha nga nasod. Sumala han gobyerno han Thailand waray hira umuyon ha ceasefire samtang ginsiring han Ministry of Defense han Cambodia nga ginatake hirahan eroplano han Thailand. Amo nga nagpadayon ang pakiaway. Nagtikang utroan panlupig han Disyembre 7 tungod han engkwentro nga nakasamad hinduha nga sundalo han Thailand nga amo an hinungdan han pagkasupak han una nga ceasefire nga ginbuligan han Malaysia. Tungod ini damo nga tawo ang namatay ngan iginbalhin tikang haira mga balay. Samtang ang Thailand nagamit hin airstrike ha target militar nganan Cambodia nagpapabuto hin BM-21 nga multiple rocket launcher nga nakaigo pati a civilian nga lugar. Para sumatestihanon, Josh Romero nagbabalita. Thank you, Josh. Uy, nga di naman kita para hito na mga mahilig hadto na mga paiyas. Aton mga tatay dida ha, aton na mga kabatanunan. Gilas Pilipinas, rumagasaha opener han 33rd Southeast Asian Games. Kala daw kay anong rumagasa ini? Avin sa Diskaya, tagi kami hindi talihin eh. Radyo Pilipinas Report. Umalingaw-ngaw ang malakas na suporta ng mga Pilipino sa Nimbutor Arena habang agad na sumigla ang Gilas Pilipinas sa kanilang pagbubukas na laban kontra Malaysia. Bagamat mabagal ang simula, bumawi ang Nationals at pinasabog ang ikalawang quarter upang duminahin ang laro at manalo ng score na 83-58 para sa panalong simula sa men's basketball ng 33rd SEA Games. Pinangunahan ni Ray Parks Jr. ang pensa na may 18 points at sinundan ni na Robert Bolick na may 17 points at Thirdy Ravenna na nagtala ng double-double na 13 points at 10 rebounds. Samantala agad na sinelyuhan ni Gilas Women's ang pwesto sa semifinals matapos walisin ang Singapore sa score na 92-59. Namayani si Casey De La Rosa na may 22 points at 6 na rebounds habang nag-ambag sina Sarah Hain at Sofia Dignandez ng solidong suporta. Ayon sa mga coaches, patuloy pang huhubugin ang laro at ng mga kupunan habang nagpapatuloy ang terno. Rumaratsada para sa Sports Balita, Vince Diskaya, gwapo na't walang bahid na anomalya. Yes, swak na swak. Thank you, Vince. And syempre pa, di rin makukumpleto, no? Ito na mga balita, impormasyon, hanaton mga intern, kunwaray showbiz, balita. Kala daw, uy, kabayan Noli Di Castro, stable na ang kondisyon matapos ang operasyon. Ano daw la ini, ano? Kay ano daw la nga ginoperahan hiya? Di ato na pamatian ini nga report ni Josh Romero. Radyo Pilipinas Report. Magandang araw mga ka-showbiz! Isang good news alert ang hatid natin today, lalo na sa mga sumusubaybay at nagmamahal sa isa sa pinakarespetadong boses ng pamamahayag sa bansa. After days of concern and prayers, may update ng pamilya tungkol kay kabayan Noli Di Castro. Kinumpirma ng anak ni kabayan na si Kat Di Castro na okay na ang kondisyon ng veteran newscaster matapos itong sumailalim sa isang surgery. Sa kanyang Facebook post ngayong December 14, 2025, nagbigay ng assurance si Kat na maayos na ang kalagayan ng 76-year-old broadcast icon, isang balitang ikinagaan ng loob ng kanyang supporters at colleagues sa media industry. Hindi rin nakalimutan ni Kat na magpasalamat sa lahat ng nagpadala ng dasal, mensahe at tawag para sa kanyang ama. Anya na, thank you to everyone who prayed, message and called Dad's okay. Simply pero puno ng emosyon ang mensahe, patunay ng lakas ng suporta at pagmamahal ng publiko kay kabayan, on cam man o off cam.
At ayan na nga mga ka-showbiz, isang reminder na kahit ang mga matitibay nating inidolo sa telebisyon ay tao rin na nangangailangan ng pahinga, dasal at pagmamahal. Tuloy-tuloy pa rin ang well wishes para sa mabilis at tuluyang recovery ni Kabayan. Sa gitna ng busy na mundo at ingay ng balita, mahalaga pa ring alalahanin ang kalusugan at pamilya. At kapag may pinagdadaanan ng isang tao, lalo na mga public figures, kindness, prayers, and support always go along the way. Ito si Josh Romero, inyong Kilig Bro, bringing the big shows. Yes, correct ka dyan, Josh. Mga tao lang din sila, ano? Yan, opo. Nagkakasakit. Salit ito na atong layan na, prayers para ito na full recovery ni Kabayan Noli Di Castro. Harigi, Yes. no? Haros mga kabataan pa, aram na, kilala na, no? Kabayan Noli Di Castro. Well, adi pa, nahabol pa, no? Showbiz, sana naman iniin na medyo jolly na, ano? Malipay na nga balita, Josh. Ala daw, from FX to financial smarts. Jericho Rosales, practical take on money. Uy, pagtaga money naman, sige daw, Josh. Aton pamatian ang detalye ng showbiz balita. Radyo Pilipinas Report. Sa likod ng tagumpay, awards at box office hits, may isang katangian si Jericho Rosales na mas lalo pang hinahangaan ng marami, ang pagiging smart at masinop sa pera. Sa gitna ng selebrasyon ng pelikulang Quezon, ibinahagi ni Eko kung paano hinubog ng karanasan ang kanyang pananaw pagdating sa pera at buhay. Sa kanyang pagganap bilang dating Pangulong Manuel L. Quezon sa 2025 box office hit Quezon, napagtanto ni Jericho na magkaiba sila ng karakter pagdating sa finances. Ayon sa aktor, si Quezon ay mahilig sa parties, sayawan at grand gatherings, isang lifestyle na talagang pangmalakasan sa panayam ng PEP Philippines noong November 20, 2025. Ibinahagi ni Eko na bagamat mahilig din siyang mag-host ng gatherings, mas practical siya pagdating sa paggastos. Mas inuuna raw niya ang experiences at mga bagay na pangmatagalan tulad ng bahay kaysa sa mamahaling damit o luho. Sa tulong ng Maya Black, kung saan isa siyang ambassador, mas natututunan pa niyang magplano at mag-ipon para sa hinaharap. Hindi bago kay Jericho ang pagiging masinop. Bata pa lang siya, dala na niya ang mindset na pahalagahan ang bawat kinikita. Ikinuwento niya na sa edad ng 25, natupad na niya ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay para sa kanyang pamilya. Isang malaking milestone para sa dating caretaker ng bahay at ari-arian. Hindi rin niya ikinahiya ang kanyang pinagdaanan, kabilang ang pakikisabay nung kay Angelica de la Cruz papunta sa tapping at pagkukommute gamit ang Tamaraw FX. Para kay Eko, ang mga karanasang ito ang nagturo sa kanya na ang pera ay pinaghihirapan at dapat ilaan sa tamang bagay habang tinatamasa rin ang buhay. Sa kabila ng kanyang kasikatan at tagumpay, nananatiling grounded si Jericho Rosales, isang patunay na ang tunay na yaman ay hindi lang nasusukat sa kinikita, kundi sa kung paano ito pinahalagahan at ginagamit. Ang pagiging wais sa pera ay nagsisimula sa pagkilala sa sarili, pag-alaala sa pinangangailangan at paglalagay ng pinaghirapang kita sa mga bagay na may tunay na halaga para sa ngayon at para sa kinabukasan. Ito si Josh Romero, your Kilig Bro, bringing the big shows. Paupay. Diba? Di rin man masering ako ripot, Jericho. Responsable. Oo, sana magserbi. Wais magserbi nga inspiration, ito na aton mga kabatan-unan. Imagine mga damo nitit kwarta, pero Opo. talagang prioridad. May priorities. Yes. Kaupay. Thank you ha. Isabuhay ha. Isabuhay. Ito yung mga nahibabasahan. Paupay. Walk your talk. Yes, of Paupay. course. Bisan hikita aton gihapon na hinamdaman. Di man pagiging kuripot, pagiging wais. Tama, may nanira mga kwarta, pero may dalagha prioridad. Hain it ikakain. Importante. Importante. Diri waldas. Kung hino pa itwara, asya pa itwaldas. Alito, thank you ha, Josh Yes, po. Romero ngan.
Vince Diskaya. Wow, improving every day, ha? Congratulations, talaga naman. Iningaton mga estudyante, malayo pang mararating. Ano? Kaupay. Thank you. Congratulations na pala. Alright, so thank you Vince nga na Josh. Damang nga salamat. Hangin pa angbit nga mga balita, impormasyon. Okay, so ang mga impormasyon, balita, daran ira Vince ngan Josh. Amoy naghatag-haton ha oras. Uy, 9 minutos na kabarangayan na Kalabay, halas sa 9. It's bye-bye time. Thank you mga salamat. Ate Tere Usita, thank you. Danilo Cunha, maupay nga aga, sumatestihanon, shout out. Ha Binuntuan Dolores, maupay nga aga dida ha Binuntuan Dolores. Maria Jelina Lihion, syempre ito naton avid talaga ini. Jen Golmatico, Jennifer, Merry Christmas. Ati Merns, na mga salamat ngan iba pa. Alright, so mapakadto na kita Provincial Capital G, magtitikang na. Aton Benting Bigas meron na program, pamaskong handog, ito naton Pangulo, Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang aran ni Ate Ruth Rivera Abunda, sugad man na nato nakabakyang didiha Master Control, Coach Ufem Buna Jr. Daisy, thank you Sir Abner. Josh nga Novins, na mga salamat. Was nga pa rin nga oras nga ni stasyon na inihati pen pumida, da mga salamat. Maupay nga aga, Merry Christmas sa aton nga tanan. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential